Hello everyone! Welcome back dito sa ating YouTube channel and welcome back po muli dito sa ating garden. Ayan. And for today's video, yan, may naka-ready na tayo dyan, ay ito po ang aking i-share sa inyo. Kasi, ayan, may madilaw na dahon. Tanggalin muna natin. Yan. Kasi, last time, na wala po tayong ginagawa, ay napaglingilan po natin ulit na manood ng mga live ng mga halaman. Ngayon, kasi ako matagal na hindi din nanonood ng live. Kasi once na ako'y nanood, ako talaga ay napapa-inganyo or naiinganyo na bumili ng plants. Mag-mine sa ating mga plants. Pero no isang araw, since parang wala tayong masyadong magawa, hindi tayo makapag-garden. Kasi nga, ang lakas-lakas ng ulan dito sa amin. Or kahit siguro sa inyo, malakas din ng ulan, ano po. So, tayo po ay nanood ng live. At napansin ko po doon sa live, yung presyohan na itong ating red suksum, jaipong, ay hindi nag-iiba or nami-maintain niya yung presyo niya na 300 to 350. So yun guys, kaya talaga sabi ko, ang galing ng suksum, ng red, yung red guys yung red suksum. Na-maintain niya pala yung presyo niya na 300 to 350 kasi akala ko yung mga ibang plants ay nag-150 na, nag-200, yung mga ibang aglo, yung ibang mga varieties ng aglo, nag-150 to 200, minsan nga 120 pa, doon nagre-range yung presyo niya. So ngayon, napagtuunan po natin ng pansin dito sa ating garden. Etong ating, yan, kita nyo ba yung mapulang yan? Yung mapulang yan. Yan ang ating na-propagate na red suksum na, yan, nawala pala yung ating red suksum. Yan, na mabagal siyang lumaki. Pero meron ako dito na red suksum na medyo maganda na ipapakita ko sa inyo. So, ito guys yung ating red suksum na medyo malaki na or malaki na siya. Ito, propagation ko lang din to sa dati kong red suksum. Yung mother plant niyan, nabenta ko. Nabenta ko guys, siguro nung kasagsagan pa ng pandemic ay worth 500. So, ito na siya, yung baby na niya. Yan. Ito ay masyadong nabababad din ng basa dito kasi kahit ito ay nasa portion na to na may bubong, ay naaanggihan pa din siya or naaampiyasan pa din siya ng ulan. Nawawagiswisan siya ng ulan. So, katabi niya, itong ating pink valentine na sobrang ganda din. Yan. Medyo nahawa na natin yung area yan. Nalinis natin yan nung kasagsagan na umuulan ay talagang nalinis natin. Ito ay Diphen naman. Sunog na to ay nung pang tag-araw. Hindi ko siya nakakatpayan, pero ikakat natin yan. Ikakat natin yan soon. Ipopropagate na din natin. Naglegi siya nung talagang kasagsagan ng tag-araw or tag-init yan. Kaya ang gilid ng dahon niya ay talaga namang natuyo. So, mabalik tayo dito sa ating suksum na yan. Ay, yun nga, meron tayo dito na pinopropagate. Yan. Dito sa ating area na to. Yan. Ito guys, malaki yung paso niya na pinaglalagyan. Malaki, medyo madumi lang. Pero, yun nga, ito kasi dati kung tandaan nyo yung naputol, and then yun nga, ay nagsuloy na siya dyan kasi tinanim na to natin ng panibago. Hindi ko alam kung ito ba'y namatay yung kanyang kasi ito talaga nung makita ko, nung madatnan ko, ay putol na siya or nakahapay na siya. Hindi ko maintindihan kung napuntahan ba siya ng manok or ano. Pero ito guys, detain kasi nga, suspetsya ko merong mga punggus dito sa potting mix niya. Kasi ito naman kanyang plants na to, or itong dahon niya, healthy naman. Wala naman siya mga aphids. Yun nga lang, naggaganyan yung kanyang mga dahon. Di tumutuloy. Ang tagal na nito dito. Ang tagal na niya na nandyan sa pot na yan. Sobrang bagal ng kanyang paglago. Kaya ito ngayon guys, yung ating titingnan. I-check natin yung kanyang mga roots, yung kanyang mga potting mix, kung ano na bang itsura. Yan.
Ibaba muna natin tong ating mix dito. Ayan. Ito siya. Ito yung ating red suksum jaipo. Dati kasi talaga ito mataas eh. Yun, natandaan ko na. Ang tagal na nito, more than 6 months na or almost 8 months na andito to. Malaki to dati. And hindi ko na nga matandaan. Kasi nung time na yun guys, nung ito'y madatnan ko na bali, yung time na talagang hindi pa ako ganun ulit naghahalaman. Hindi pa, wala pa ako ulit interest sa paghahalaman. Kumbaga, yun, siguro naman nga, alam niyo po ang aking pinagdaanan. Nung time na yun, kaya hindi ko na siya matandaan kung ano po ang nangyari dito, dun sa pinakatuktok niya, dyan sa pinakatuktok niya. So yan, i-check natin ngayon guys, yung pinaka-roots nito at saka yung potting mix niya. Ito, ang potting mix ko naman na ginamit dito, ay maganda. Maganda siya kasi ito, tingnan nyo, ang buhaghag niya. Siya ay 33% rice hull, 30% na carbonized rice hull, and 33% na garden soil. So, ang ganda pa rin ng potting mix niya. Nagtataka lang ako bakit hindi siya gumaganda. Yung ating plants dito, hindi gumaganda. So, ating i-a-uproot. Yan. I-uproot natin. Kita nyo ba? Buhaghag pa rin yung potting mix niya ha. Buhaghag pa rin siya. Maganda yung potting mix nito. Yun nga lang, hindi natin alam. Ayan na nga, sinasabi sa hula. Look. Kita nyo ba guys? Yan o. May puti-puti siya dyan. May puti-puti ito, may fungus. Ibig sabihin may pinamahayan ng fungus itong ating red suksum. Ayan. And ang gagawin natin dito, kung mapapansin nyo ha, ang roots niya para kaunti. Kasi nga, yung pinakadulo na to, parang nag-brown na siya. Nag-brown na. So, ang gagawin natin guys dito ay huhugasan natin. Huhugasan natin. Kaya pala talaga ang bagal niyang lumago. Kasi nga, ang limit nitong mabasa, nitong ating potting mix na to, kasi naaampiyasan din siya. Naaampiyasan. And, papalitan natin to ng potting mix. Tatanggalin na natin to dito. Tatanggalin na natin. Huhugasan muna natin guys. Ibaba na natin itong pasong to. Huhugasan muna natin. Tanggalin natin yung puti-puti niya dyan yan. Punggus yan guys. Punggus. Hugasan muna natin. So, after natin na mahugasan, yan ang itsura. Tanyo, ang ganda naman ng iba niyang roots. Healthy naman siya. And, kung mapapansin nyo dito, hindi ko alam kung kita nyo. Ito, to. Yan, ito. Tsaka ito. Parang pagsusuluyan naman siya ng another baby. Yan, oh. Hindi masyadong visible. Yan. Pagsusuluyan siya ng baby. So, maganda namang senyales yon. Yun nga lang, napunggus siya. Kaya ganito ang itsura nitong ating, yan o, nung mahugasan. Yung kaninang puti-puti, ditain po yun or detain. Pero hinugasan na nga din natin. Hinugasan na din natin itong ating gloves. Ang gagawin po natin dito, kukuha tayo ng tubig. Tap water lang to. Tap water po guys ang ginamit ko. Yan. Ibaba ko kayo ng konti para makita nyo. Iyon. So, tubig na malinis. Ito, tap water. And then, lalagyan po natin ito ng ditain. Yan. Lalagyan natin ng ditain. Wala akong kutsara dito, pero mga kalahating kutsara ang ating ilalagay dito. Yan. Make sure na mag-gloves kayo ha kapag hihipo kayo dito sa ating ditain kasi ito po ay matapang. Matapang po siya sa ating kamay. Sensitive. After nyong tsaka kung kayo ay medyo may kumbaga ay malakas ang inyong allergy, mag-face mask kayo guys. Mag-face mask kayo. Ihuhugas niya lang
ihuhugasan niya ulit natin siya dyan. Yan. Ihuhugas lang natin. And after nating mahugasan, ay ibababad lang natin siya dyan ng 10 to 15 minutes. 10 to 15 minutes natin na ibababad. Babalikan natin ito guys after. So, ito guys ang itsura ng ating binabad. Yan. Yan o. After 10 minutes lang, 10 minutes ko lang guys, ay hahanguin na nga natin siya dyan. Yan o. Nakalubog lang siya na ganyan, nakababad lang siya ng ganyan. And yun yung sinasabi ko sa inyo, yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pasuloy niya dyan. At saka ito pang isa. Pasulput niya, yan o. Yung puti-puti na yan. Ang ganda niya. So, after natin itong mababad ng 10 minutes, ay iriripat na po natin ito sa panibagong potting mix, panibagong paso ang ating gagamitin. So, ilagay muna natin ito dito and then kunin natin itong bago natin potting mix. Ito, hindi pa ako nag-mix dito. Ito po ay yung aking mga garden soil. Mga garden soil niya. Hahaluan pa natin ito ng rice hull at saka carbonized rice hull. And dito ko lang nilagay guys sa gilid kasi doon nababasa ng ulan. Masyadong nababasa ng ulan. Ipihit ko kayo ng konti. Yan. Yan. Kasi doon nga sa area yun, nababasa ng ulan. Kaya hindi po natin doon nilagay itong ating nabiling carbonized rice hull. Lahat na natin ito. So, ang ratio lang naman ito ay 33.33% siya para makabuo kayo ng 100% na potting mix nyo. So, 33.33% na rice hull, 33.33% na carbonized rice hull, at saka yun yung 33.33 na garden soil. So, ilagay natin ito namang ating rice hull. Tansyado ko na ito guys. Tansyado ko na ang dami nito. Pero pwede kayong, kung kayo ay natatakot na mapasobra ang alinman, okay lang naman po yun. Pero kung gusto nyo talaga na sundin yung aking sinasabi, halimbawa, isang ganito po na garden soil, isang ganito din na paso, at isang ganitong paso. Isang ganito na ulit, from the top. Isang ganito na garden soil, isang ganito na rice hull, at isa din pong puno na ganito na carbonized rice hull or yung sunog na iba. Yung. Yun. Tansya-tansya lang natin. And since ngayon po ay medyo maulan at ang ating pong mga potting mix ay prone nga sa mga fungus, ito po ay sasamahan din natin nitong ating detain or dietane. Hahaluan din natin to. Kahit siya ay mga 1 tablespoon. Since tansyado ko na po, yan. Huwag nyo guys itong idedirekta sa inyong kamay. Mainit ito. Huwag nyo idedirekta. So make sure na may gloves kayo kapag ginawa nyo itong aking ginagawa. So yun. Ihahalo lang natin dito sa ating potting mix. So haluin lang natin na maigi. Okay, yung potting mix. Kasi ito lang ang ating dito. Dagdagan pa natin ng dietane. Dagdagan pa natin. Malakas pa rin ang hangin dito sa amin guys. Sobrang lakas pa din. Kahit parang si Bagyong Karina naman ay paalis na. Yun nga lang, habagat. Habagat pa yung nagdadala ng pag-ulan at paghangin dito sa amin sa Batangas. Hapon na po ngayon. Kasi kanina po ay talagang ulan.
So, after nating mahalo, ganito na ang itsura ng ating potting mix. Buhaghag na siya. So, start na natin na maglagay dito sa ating nagagamitin. And itong kaunti itong tubig dito ay ating ibibili or ating ihuhugas dito sa mga dahon na nalagyan ng lupa. Yeah. Kung panahon po na ang potting mix nyo ay tuyo, pwede nyo siyang diligan ng kaunti. Since ang atin naman nga pong potting mix ay medyo basa-basa pa, so hindi na muna natin siya didiligan nitong ating pinagbabada na ito. Hindi na muna natin siya didiligan. So yan ang ating suksong na ibabalik ko na ulit dun sa kanyang pwesto. Lilinisan ko lang at ibabalik ko po ulit. Medyo maliwanag naman masyado ang ating Yan, natapos na po ang ating pagtatanim muli nitong ating suksum at inaasahan na po natin na mas bibilis na ang paglago nitong ating red suksum. Nga pala guys, ginawa natin yung pagbababad sa detain or ditain para ma-make sure natin na talagang na-wash natin ng ayos yung fungus na namahay dito sa ating red suksum. And kumbaga, yun na din yung prevention niya para ulit wag na siyang kapitan nitong ating fungus. Kasi pag ganito pong tag-ulan, talaga ang ating mga potting mix, kahit anong ganda ng ating potting mix, lalo itong mga aglaw, kasi itong ating mga aglaw ay favorite ng mga fungus, ng mga peste, ng mga insekto, favorite siyang pamahayan, ay yun, gamitan nyo siya guys ng ditate. Ibabad nyo siya ng 10 to 15 minutes dito sa ating tubig na may ditate. Ayun. So, yun po, ibabalik natin ito dun sa kanyang dating tayo. At sa isang araw ko na kayo iikot-ikot dito sa ating garden. Sa isang araw ko na ipapakita sa inyo kung anong nangyari or kung anong update dito sa ating mga vegetable na itinanim at dun pa sa mga iba nating halaman. So, sa ngayon po ay ingat-ingat po tayo. Keep safe po. Kung wala po kayong gagawin sa labas ng inyong bahay, ay magstay na lang po at talagang ang bagyo ay andyan pa din. So, bye-bye po everyone. Ingat-ingat po. Bye-bye. Ibabalik na po natin ito dito sa kanyang dating pwesto. Yan. Diyan. Maganda naman yung pwesto niya dyan kasi nakaka-receive siya ng morning sunlight dyan. And nga pala, itong ating, yung pinagbabada natin, ito naman guys ay malinis. Ididilig natin dito sa iba pa nating mga aglaw. Kaunti-kaunti lang kasi siya ay mga basa pa yung potting mix. Kaunti-kaunti lang. Yan. Ito pa. Kasi sayang naman. Sayang itong ating na-prepare. Yan, meron siyang cuttings. Hindi po ko pa pala yun naiitanim. Yan. Ito yung pang ating mga iba pang propagation. Mga basang-basa guys, ito naman ay may dating. Kaya okay lang. Ito din ating kung hanggang saan makarating. Yan. Meron pa nga pala tayo dyang vermicast na hindi pa natin na-open. Ito, malaki din tong pasong to. Ito din yung naputol din. Oo, tanda ko na magkasunod silang naputol. Ito, itinanim ko yung pinaka-top niya dyan. And then, yun, may sumuloy naman siya dyan sa likod na yan. Yung isang yan, yung nasa ilalim na yan. Ito yung top cut niya.
Malaki din yung pasun niya. Pero mabagal din yung paglago niya dyan. Sabi ko, hindi ko kayo itutol. Eh, since nga, dinidilig natin tong ating pinagbabadan. Yan, itong ating cupcake ay, tingnan nyo guys. May baby na siya dyan. Yan, may baby. And, ang lalapad na din ang dahon yan. Malalapad ito guys. Malapad yung dahon niya. Mahigit, or yan. Ang pangit ng kamay ko. Yan o. Yan. Dilig pa din natin dito. Yan. Yun. Kakaunti lang kasi mga basa naman yung potting mix nila. Para lang hindi masayang yung ating butane. Yan. Ito ang ating red emerald. Ang ganda. Ang ganda. Pero alam nyo bang ito'y natalsikan ng bola ng aking anak. Yan. Kaya yan ay may saklay. May saklay. Ito ang ating red emerald. Yan no. Ang ganda nitong tumubo na huli. Yan. Yan oh. Red na red. Yan ang ating red emerald. Ito, yung nag-brown din ang mga dulo ng dahon. Naripat natin yan guys. Naripat natin. Kaya, so far naman ay hindi na siya natutuyo ang dahon. And, nagbe-baby na siya ng maganda. Yan. Nagbe-baby na siya. Ito, naiinip din ako dito. Sadya atang pag mahal na klase ng aglaw ay medyo mabagal tumubo. Bukod pa nga doon, pag sila ay may mga peste nga sa kanilang potting mix or sa kanilang katawan. Pero ito naman, kahit siya ay hindi nagkaka-baby, sobrang lush naman niya dyan. Kahit siya ay walang baby. Yan. Sa isang araw, ito naman ang ating aatupagin. Ito naman ang ating gagawa ng paraan. Kung hindi ka magka-baby, pipilitin natin siya magka-baby. Ayan. Sa isang araw, yan ang inyong abangan. Itong ating 10 karat na aglo. So, bye-bye po ngayon. Bye-bye po. Today na po. Bye-bye na po talaga. Bye-bye.